Ramdon Vlog TV. Ramdon Vlog TV. Yo. Subscribe, like, share, and comments. Follow sa kanyang FB account. Ramdon Naharba. Morlan Abraham. Pagkakila ako. Sa 1 Peter chapter 1 verse 22, ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At naghahari nga sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya, maalat at taos-puso kayong magmahal. Magsitayo po tayo lahat at tayo manalangin. Lord, on this blessed Sunday, we come before you with hearts open to your grace and love. Thank you for bringing us together as one family in faith to honor and worship you. As we begin, still our minds, calm our hearts, and prepare our souls to receive you. May your word today inspire us, and may the Holy Spirit strengthen us and live out your will with love and mercy in the week ahead. We ask this through Christ our Lord. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. In Psalms 31, verse 14 to 15, But I trust in you, Lord, I say, You are my God, many times are in your hands. That is why let us sing, My Life.
days. I've been held in your hands. And the moment that I wake up, till lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, the darkness night. You were close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have faith in the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. In Matthew 21:9, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna is the highest heaven. Now let us sing Hosanna.
Lord God Almighty, we thank you for your support, love, blessings, and wisdom. We thank you for always bringing us here together again to praise you and to show you our love for you. We thank you, Lord, for your guidance, for always keeping us safe, and for giving us hope and an everlasting love and life. In Jesus' name we pray. Amen. Para po sa ating responsive reading, basahin ang Romans chapter 4, verse 13 to 20. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod nila sa kautusan, kundi dahil sa sila'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Romans chapter 4, verse 13 to 20. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugol-ugol na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon, at ang kanya namang asawang si Sarah ay taon. Sabay-sabay po tayo. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo silang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at pagtulungan sa Diyos.
namin ang Psalms chapter 119 verse 2. Mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. May I call on Pastor Arnold Rosas for prayer. Yan, wala ka sa cellphone. Kaya naka-vlog din. Tayo pong lahat ay manalangin. Sa muli, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa oras kong ito, sa ibigay mo sa amin, Panginoon. Pagkamat kami, Panginoon, ay nalulungkot sapagkat hindi po namin nakasama ang aming mga kapatid sa umagang ito. Pero Panginoon po ay puno ng pagalaman sapagkat kami ay narito para manalangin sa kanila. Narito kami upang patuloy silang nilapit sa iyo, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang napakaganda na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin sa buhay na taglay ng bawat isa sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya na iyong pinagkaloob at ipagkakaloob mo. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ngayon ay nakatingin po sa amin. Kaya sa umagang ito, tanggapin mo po ang aming papuri at pasasalamat at maging ang aming kahilingan, Panginoon, sa panalangin mo ito. Ano pong pinadalangin ang mga may karamdaman sa ngayon, Panginoon, na magdala sila, Panginoon, ng kumpletong kagalingan o God na kung saan sila, Panginoon, ay patuloy na makabangon, sila, Panginoon, ay patuloy na lumakas dahil sa mga padalangin ito. Even Lord, yung aming mga kapatid na ay mga pinuntahan, Panginoon, kung sila man ay nasa biyahe ngayon, sila ingatan mo, sila, Panginoon, ay patuloy mo ihatid ng maayos sa kanilang pupuntahan. At maging kaming narito, Panginoon, ay patuloy mong puspusin yung banal na Espiritu upang patuloy, Panginoon, na makapag-lingkod kami sa iyo at patuloy kaming matuto sa iyo mga salita sa mga ganito, Panginoon. Ikaw po ang isang patuloy na tinataas namin at pinapupulihan namin sa ating pong mga ginagawa nito, Panginoon. Ipagpatawad mo kung kami nagkukulang, kung kami, Panginoon, ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pero Panginoon, kami sundang bless, Panginoon, sapagkat meron kami pagkakataon na makapanambahan na kung saan ay at Panginoon ay inyo pong patuloy na pinagandaan at patuloy, Panginoon, na kami ay nakarating ng matiwasay. Kaya Lord, sa umagang ito, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng Jesus. Amen. Amen. So, diretso na po tayo sa ating message na ating pong pag-aaralan. So, kanina po umaga ay nag-chat sa atin si Namang Garcia. Sila daw po ay pupuntang Laguna ngayon dahil may invitation daw sila galing sa kanilang kaanak na magdaraos po ng karawan ay sila po ay naimbitahan. Salamat sa Panginoon at sila po ay nagpaalam at sila po ay nagsabi sa atin, no, na sila ay Hindi na nagsabi. sila ay patuloy na nakipag-communicate sa atin. So, ilan na lang tayo. Nurokchok, naiwan tayo. Sabay tayo. Sa Sunday school room. Pag naiwan tayo, Tapos sa Sunday school room po. Hindi mo namin kasama. magdadaan tayo sa kahirapan itong taon. Akala ko umuwi na kami doon. Naiwan. So, karimuhan mo ay tayo po ay patuloy na kahit sabi naman ng Panginoon ay isa o tatlo at na nagkakating po sa kanyang pangalan ay nandun po siya sa ating kalagitnaan. Ganun naman po talaga, nadaan po talaga ang church sa ganitong mga sitwasyon. Nakakalimot niya na dapat ay lasante ngayon natin pero so wala po naman ang ating mga kapatid sa mga Praise God. Ayan. So, sige po, ang ating topic sa umagang ito is nagsasabing paano maging genuine ang pagsunod sa Diyos. O paano pagka sinabi kong
genuine, ito, ibig sabihin po nito yung pagiging tunay. Yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon at higit sa lahat ay yung katulungan ng Diyos. Paano ba natin ito pinanghawakan at paano ba ito nag-motivate sa buhay natin? Yung text po natin ginamit ay nasa aklat po ng John chapter 3 verse 21. Makipapas po kayo sa amin sa aklat ng John chapter 3 verse 21. Sarap ko lang ang parang special number. Di parang sana ko lang. Sabi ko kayo nila ako. John chapter 3 verse 21. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, paano magiging genuine yung pagsunod natin sa Panginoon? So, ang ibig kong sabihin ng genuine, yung tunay. Paano ba magiging tunay? So, number 1 ay sinasabi mo dito sa ating pong text ngayon ay topical na nagsasabi mo dito number 1, teach the right fear of God, not the fear of people. So, ibig sabihin dito mga kapatid, tayo mga mananampalataya ng tagasunod ni Kristo, pinakailangan ituro natin yung tamang pagkatakot sa Panginoon, no, na hindi tayo minamanipula ng tao. Kaya sabi ko dito ay teach the right fear of God, not the fear of people. So ibig sabihin ay hindi tayo dinidiktahan, yung pagkatakot sa Diyos ay hindi dikta ng tao, hindi dikta ng pastor, kundi ang pagkatakot sa Diyos, ito po ay kung saan natin dapat nararamdaman personally sa ating individual na pamumuhay upang tayo po ay makasunod doon sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Mayroong tamang takot sa Diyos. Ito ang takot na masaktan ang kanyang puso. Hindi lang ang takot na maparusahan. Kundi, yung ibig mong sabihin, o ang minimit ko dito mga kapatid, ay yung takot natin ay hindi lamang takot tayong parusahan, kundi yung pagkatakot ko sa Panginoon ay nagdadala rin sa ating takot na masaktan o yung ating puso ay masaktan dahil nakakagawa tayo ng hindi tama sa Panginoon. So yung ating pagsunod ay kinakailangan maging tunay. Yung maging tunay po. Yung ating pagsunod. Ang maling takot ay ginagamit ng ilan para makasunod sa kanila. Pero ang tunay na takot ay may kabanalan, takot na nagtutulak upang lumapit sa Diyos at hindi matakot sa tao. So may mga tendency po na kailangan ituro natin na dapat ay matakot tayo sa Diyos, hindi sa mga leader, no? Hindi sa mga pastor, kundi yung takot na tunay na sa ginagawa natin paglilingkod sa Diyos ay natatakot tayo sa Diyos, hindi sa mga leaders o kaya sa pastor. Na sasabihin natin, ay hindi ako nagpayos sa atin, nakakatakot, baka ako'y pagalitan ng pastor. Yung mga ganun, ay hindi ako mag-church ako ngayon kasi baka magalit si pastor. So ang minimin po dito ng ating topic is matakot tayo sa Panginoon na hindi tayo minamanipula o dinidiktahan ng tao. Kaya ang sabi ko dito, ang banal na pagkatakot ay nagtutulak upang lumapit sa Diyos at hindi tayong matakot sa tao. No? So,
iba po kasi yung genuine na pagkatakot sa Diyos, ito po yung nagtutulak sa atin para lumapit sa Panginoon. Hindi tayo nag-church dahil magagalit yung pastor. Hindi tayo nag-church dahil yun ang sabi ng pastor. Hindi tayo nag-church dahil minamipula tayo ng tao o ng leader. Nag-church tayo para sa Panginoon. Yun po dapat yung maging puso natin. Yun po dapat yung maging sentro ng ating pagiging Christian. May mga nagtuturo kasi na parang minamanipula, like yung mga cults. Diba? Ano po yung alam ninyo mga cults? Na kapag hindi ka nakapag-church, tatanggalin ka bilang member. Kaya natatakot sa tao eh. Natatakot yung isang membro ng isang iglesia kung yung takot niya ay sa mga leaders. So may marami pong nagtuturo na dapat matakot sa leader, pero mali po yun. Dapat matakot tayo sa Panginoon. At dapat sumunod tayo sa leader kasi sila yung nilagay ng Panginoon. Susunod tayo kung mayroon lang tayong takot tayo na suwayin yung leader dahil hindi naman talaga siya yung sinuway natin, hindi yung leader o yung pastor yung sinuway, kundi yung command ng Lord. So dapat ay makita po natin yung kaibahan dito na may mga religious group na nagtuturo na kapag hindi ka nakapag-offering, kapag hindi ka nakapag-church ng isang buwan, o hindi ka na-member. Parang ganon. So hindi po ganon. Dapat tayo ay, ang sabi po, yung tamang pagkatakot ay nagtutulak para lumapit sa Panginoon. Number 2, sabi nito, teach obedient as our response of gratitude na treat. So, ibig sabihin mga kapatid, ay yung obedience is, ang ibig sabihin nito ay yung pagtupad natin sa Panginoon o yung pagsunod natin sa utos ng Panginoon na makakabuti sa atin, hindi parang isang banta. Na yung sasabihin mo na, hindi ka sumunod sa Panginoon, hindi ka sumunod sa pastor, sinabi mo sa ganito, wala kayo. So, parang ganon na napupunta sa leader o sa pastor yung takot. Kundi ang ibig sabihin po nito, yung obedience is para yan sa mga tagasunod ni Kristo. At yung obedience is symbols ng grace ng Panginoon na sa biyaya ay nakakasunod po tayo sa Panginoon. Kaya po sabi ng Romans 12:1, sabi doon ng Apostle Paul ay hanapin natin yung kalooban ng Diyos at yung ating buhay ay maging isang living sacrifice para sundin ang kalooban ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Sabi nga po dito, hindi ka sumusunod dahil natatakot kang mawalan ng pabor, kundi dahil puno ka ng pasasalamat sa biyaya niya. So sa yun po yung sabi, no, hindi tayo sumusunod dahil takot tayo mawala ng pabor o pagkakataon. Kundi sumusunod tayo dahil punong-puno tayo ng pasasalamat at biyaya. Kaya sabi po dito, obedience become worship when it comes from a grateful heart, not religious pressure. So ito po ay, yung obedience po ay tanda ng ating pagsamba sa Panginoon, no, na tayo po ay grateful sa harap niya. Yung ating puso ay matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po ito dahil inutos ng isang religion na katulad natin na Baptist na inuutos na parang pressure, huy, mag-worship kayo, huy, sumunod kayo, huwag kayong matitigas yung ulo. So, pwede tayong i-lead ng pastors to serve God. So pwede tayong i-lead ng pastor to serve God para matuto tayong sumunod, pero hindi tayo pwedeng i-pressure ng isang leader ng church. Kailangan malaya ka na sumunod sa ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon kasi ang paglilingkod po ay hindi sa pilitan.
Tatandaan po natin, hindi rin ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi rin sa dami ng bilang. Although, kailangan talaga natin magparami para yung karamihan na yon ay hindi para maging member lang, kundi masin yung kanilang mga kaluluwa. Maraming churches ngayon, nahanap lang is dami ng member. Pero ang nakakalungkot minsan, hindi secure yung kaluluwa ng mga umaatid sa church. So, ano po yung dapat natin gawin? Yung pagsunod natin is to win the sinner. Kailangan mawin natin yung isang tao para siya ay magkaroon ng transformation at makapaglingkod sa Panginoon. Hindi tayo mag-i-invite para lang dumami yung tao sa loob ng simbahan, pero hindi naman pala totoong mga ligtas. Kaya, yung pag-invite natin is i-consider natin, ang ministry natin yung kanilang mga kaluluwa. Na hindi lang basta invite, kundi dapat concern tayo doon sa kaluluwa na before sila pumasok sa isang church, dapat na-share natin yung salvation at para sila makapagpatuloy ng doon yung pag-aalalay natin. So, hindi natin sila pinipresyonin. No, maging tayo ay hindi dapat presyo. No, kundi tayo ay sumunod ng tama sa Panginoon. Number 3, sabi dito ay expose and correct. Dapat manipulated teaching. So, ano bang ibig sabihin dito? So, sabi ko sa 2 Timothy chapter 1 verse 17, For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, ibig sabihin po dito, ang Panginoon ay hindi nagbigay ng spirito ng pagkatakot sa atin, but yung binigay sa atin ng Panginoon is power. No? Power na kung saan ay meron tayong kailangan i-share yung pagmamahal ng Diyos. Power na i-explain o i-expose yung tunay na pag-ibig ng Panginoon, kasi ang salita ng Diyos hindi po yan nagdadala ng takot sa atin na takot tayong mag-share, takot tayong i-testify yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Parang ikinahihiya natin. Alam niyo po mga kapatid, kapag ikinahiya ninyo yung kabutihan ng Diyos, like for example, kayo ay dapat magpatotoo o na-assign kayo sa church na ikaw yung magpapatotoo, kailangan hindi po natin tanggihan yun. Kailangan tanggapin po natin kasi yung pag-testify is the opportunity to spend, i-spend mo yung Word of God, tapos ipakita mo kung gaano kabuti yung pagsunod sa Panginoon, ipakita mo yung kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Alam minsan, yung mga Christian, kapag sinabihan tayo ng pagtotoo ka, ay ayaw ko, nahihiya ako eh. So, hindi po gano'n. As a Christian, kailangan ma-motivate ka na ikaw ay isang buhay na patotoo. Kaya, ilagay mo sa puso't isip mo na yung patotoo is opportunity na ipakita mo sa lahat o i-expose mo yung kabutihan ng Diyos. At mayroong mga bagay na kailangan din i-expose natin yung mga mali na ating mga napatsak. Na kailangan i-correct natin na hindi tayo dapat dinamanipula ng isang leader o ng pastor o ng isang tao. Kailangan yung pag-serve natin sa Lord ay pusang loob. No? Walang nagmamanipula, walang nagsasabi, walang nag-uutos. Kundi, sumusunod ka dahil ito ay nagustuhan ng Panginoon sa bawat buhay natin. Kaya kapag na tayo ay inanasan, mag-testimony, tumayo ka. Tayo ka, i-expect mo yung love ng Panginoon, ipakita mo yung kabutihan ng Diyos. Kasi once na nahiya ka, parang hindi ka followers ng Panginoon. So, makikita sa atin na ang sabi ng Diyos, kapag ako'y ikinahiya mo sa karamihan, o ipahiya mo sa tao, ikakahiya
nahihiya kita doon sa langit. Hindi lang yun na nahihiya kang mag-share. Hindi lang yun sakop yung nahihiya kang mag-evangelize. Kundi, ibig sa loob ng simbahan, kapag kinahiya mo yung patotoo, yung kapag tinawag ang pangalan natin na tawagin natin yung simbahan yung Maglona upang ipatotoo ang kanyang karanasan sa Panginoon, sasabihin ni Father Malaki, ba't ako? Di ba? Imbis na siya ba't ako? Di ba? May mga gabi, ba't ako? Di ba? So, dapat natin malaman na sa Christian, tandaan natin oportunidad, yung biruin mo, ipapatotoo mo sa lahat sa karamihan ng kabutihan ng Diyos. Grabe yung oportunidad yun. At ikaw pa mismo yung magsasabi. Diba? So, wala po tayong time. Kaya sabi dito yung expose natin. Yung kabutihan ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos o ang Espiritu ng Diyos ay hindi nagbibigay ng pagkatakot. Tatapatin ko po kayo, kapag kayo nahiya sa pagpatotoo sa buhay natin, ibig sabihin araw-araw, hindi natin pinapatotoo sa buhay natin si Kristo, at nahiya tayo sa church. Diba? Dapat araw-araw makita sa buhay natin yung buhay na patotoo. Matthew 5:16, sabi doon, kaya pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng marami, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at sila ay magpuri sa Diyos. So it means, araw-araw, dapat may patotoo ka. And then, sa church, it is very important yun, na ikaw ay magpatotoo at spend yung ginawang kabutihan ng Panginoon. So kung matatakot tayo, ibig sabihin, napigilan tayo ng kaaway na ipakita yung liwanag. Kaya huwag tayong laging tatanggin po kung sa mga di ko ba yung iba nga, nag-i-invite pa ng mga tao na nagpapatotoo kasi nakaka-bless ko yung buhay nila. Sabi dito, kapag ang tao ay pinasunod sa pagpagkita ng pagdidikit o condemnation or fear of curses o yung sumpa, ito ay hindi galing sa Panginoon. Ang tunay na salita ng Diyos ay nagpapalaya at hindi nag-aalipin. So it means, dahil mo ay pinalaya ng Panginoon, so kailangan natin i-share ng may kalayaan yung salita ng Diyos at hindi mo dahil sa natatakot tayo na may nag-ano sa atin o nagmamanipulate. So hindi mo ganon yung pag-share ng gospel. Number 4, sabi dito, emphasize the love of God as the foundation of true faith. So kailangan natin emphasize, sabi nga po dito sa 1 John chapter 4 verse 18 sa KJV o King James Version, there is no fear in love, but perfect love cast out fear, o nagtatanggal siya o nag-aalis siya ng takot. So dahil yun po yung sabi. So dapat na-emphasize natin o matutunan natin yung ang maging foundation ng totoo nating pananampalataya is yung salita ng Diyos and then si Kristo. So napakahalaga yung sinasabi natin na statement of faith. So dapat bilang mga Christian, alam niyo po ba yung ating statement of faith? May nakakasabulo ba? No? So, yung statement of faith, yun po ay major doctrine. Yung tawag na tayong mga baptist, mayroon tayong major doctrine. Na sinasabi po dito ng major doctrine, kailangan pare-parehas tayo naniniwala sa ganon. Yung mga reference, yung for example, tayo yung gumagamit ng reference lang yan eh. Tinatawag yan ang minor doctrine. So, ibig sabihin, pwede bang pag-usapan. Pero kapag sinabing major doctrine, involved ko dito yung statement of faith. So, tayo po mga Christian na naniniwala na si Jesus, ano po yung statement of faith?
faith na alam nyo, bilang ikaw ay baptist. So yung ating statement of faith ay naniniwala tayo na si Kristo ay namatay, nabuhay, sa ikatlong araw. So kapag hindi ganun yung pananampalataya natin, kapag hindi ganun yung faith natin, so matatawag tayong Paul. Ano pa yung pangalawa? Kay Jesus lamang matatagpuan yung salvation. So kapag hindi kayo parehas ng statement of faith, maituturing kang kulto. Basta yung statement of faith, napakahalaga ito na malaman natin na tayo ay naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kapag hindi ka naniniwala si Kristo ay Diyos, kulto ka. Kaya napakahalaga yun. No? Na alam natin yung tinatawag na statement of faith. Baka ang tagal na natin na nag-church pero hindi natin alam yung tinatawag na statement of faith ng church natin. Yun po yung dahilan kung ba't minsan patalon-talon yung mga yung mga Christian. Kasi yung statement of faith, hindi nila alam ano ba yung faith namin o yung stand namin. So, may mga churches na kahit hindi ka parehas ng statement of faith, pag hindi po talaga tayo magkaparehas, ibang usapan na yun. Major doctrine po kasi yun eh. Ibig sabihin tayo ay naniniwala na si Kristo ay namatay at nabuhay sa tatlong araw. Kasama po yun sa statement of faith. No? Tayo ay naniniwala na kay Kristo lamang ang kaligtasan. Ano ba? No? Tayo ay naniniwala na si Kristo muling babalik. Diba? Kapag hindi ganyan yung statement of faith ng isang church, huwag ka magsasama doon kasi doon mo yan. No? May mga churches na hindi naniniwala kay Christ. May mga church na hindi si Kristo yung kaligtasan. So, dapat natin mag-ingat. Kaya dapat ay atin po ito ang malaman. So, hindi galing sa Diyos kapag ang tinuturo nila ay pananakot. No? Pananakot sa kapwa, o sabi nga po dito, ang pagmamahal ng Diyos ang dapat maging ugat ng pananampalataya. Pananampalataya natin. Hindi takot sa kapwa, pastor o patakaran. Ang pag-ibig sa Diyos at nagpapabanal, hindi ang pananakot. So yun po yung atin pong tatandaan. Sa po number 4 ay emphasize the love of God as the foundation of true faith. So yun po yung ating tatandaan. Number 5, sabi dito, clarify that giving and serving should not be forced. No? So may mga nagtuturo na yung pagbigay ay parang kursahan. No? Na sasabihin ng mga leader ng church, uy, magbigay ka ng kamukha sa litwa o kung mawawala. Ganito yung ibigay mo. So may mga ganun eh. At kapag hindi ka member, patang nag-offer na may mga ganun katulad. Pero sa atin, kita kailangan na malaman natin na yung pagbibigay is hindi force, hindi kasapilitan. Ang sabi ni Apostol po sa 2 Corinthians 9:7, susunod po natin yung Bible. Ito po yung turo ni Apostol Paul, 2 Corinthians 9:7. Tingnan po natin. Kung kayo po ay may mga Bible. Sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Pag-ugulayan po natin dito para malaman po natin. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. So, titigil po muna tayo dito para himayin yung patuloy ng puso ko. So dito ay pinapakita na walang force, walang pamipilit. Pero mga kapatid, meron po man dito na hindi yung pastor, hindi yung leader ang nagkuman, kundi mismo ang Bible. Ang sabi ng Bible, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. So it means
As a Christian, magbibigay tayo ng ayon sa pasya ng ating puso. Masaya, hindi yung nakangiwi. Hindi yung nag-iisip na, uy, makanjalibin na naman doon ni Pastor, uy, gano'n. So, pag gano'n yung ating kaisipan, imunik na kaisipan po yun. Yung nagbibigay tapos nag-aalinlangan. Yung nagugugugod sa bulsa pero hindi nakangiti. Kasi bakit? Ang principle ng Bible is sariling pagpapasya, maluwag sa loob. Nakikita niyo mo, sabi doon, maluwag, it means may happiness. At yung ginagawa mo is pagtupad doon sa command ng Lord, hindi sa command ng mga pastor. Ang mga pastor po ay hindi magpupuman na magbigay ka ng 1,000. Like for example, si Mika, naging doktor, tapos sasabihin ko kay Mika, oh, Mika, yung tithes mo nga dapat, ganito. Dapat mag-tithes ka ng 30,000 sa church every Sunday. Oh. Yun po yung tinatawag na command ng tao. Pero hindi po yun yung principle ng Bible. Kaya mapupunto pa rin eh. Kapag nagganon ka, akala natin yung principle ng Bible is simple lang yan, ganun lang yan. Pero ito po ay word of God. Banal na salita ng Diyos. So, ang sabi doon ay sariling pagpapasya ni Mika. Gusto niyo ang silver ni Mika is 50,000? Masaya si Mika magbigay ng 5 piso? Wala kang magagawa. Kasi doon siya masaya. Nagigits po natin yung principle ng Bible. Kahit 5 piso yan, kung masaya ka, i-honor yan ng God. I-bless ka pa rin. I-bless pa rin si Mika. Kasi masaya siya doon eh. Eh kung nagbigay si Mika ng 50,000 tapos na mapulog yung noo, masabi natin, asan yung blessing? Hindi kayo i-bless ng Diyos. Kaya matandaan po natin na dapat yung pagbibigay is nasa prinsipyo ng Biblia. Hindi mo kailangan sobrahan o lakihan kung hindi naman lugi yung puso mo. Nagigits natin? Na hindi mo kailangan magbigay ng 20,000 kung hindi naman masaya ang puso natin. Kung masaya ka sa 2 piso, kahit kung sahod mo 50K, 2 piso kung masaya ka, pwede mo ibigay sa Lord, i-bless ka pa rin ng Lord. Dahil mayroong kagalakan. Kasi ang prinsipyo ng Bible sabi doon, sariling pagpapasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. So may mga sekta, may mga religious group na pinipili. Dinidiktahan na kapag hindi ka ganito yung binigay mo sa ating church, hindi ka na-member. Mga ganon. Sa atin is, ang sinusunod natin is principle ng Bible. Kaya si Brother Marlon, sa kanyang pag-vlog, sumabog sa YouTube, 1 milyon. Tapos ang pasya ni Brother Marlon, magbibigay ako ng 10 pesos sa church. Tao sa puso na yun. I-bless pa rin siya ng Panginoon. Di siya magbigay siya ng 100,000 na nakapusangot. Alam niyo yung pusangot? Yung nakapusangot, yung parang bigat, hindi po tayo i-bless ng Lord. So kaya, ang gawin natin, kung ano yung binidikta ng puso natin, dinidiktahan ka, magbigay ka ng 10,000 para sa gawain, 50,000 para sa gawain, kung doon ka masaya, ibigay mo. Kasi, may kagalakan ka eh. Isa naman, magbigay ka nga ng 30,000 na hindi ka masaya, wag na wag ka magbibigay nang hindi ka masaya. Dahil, tatandaan po natin, hindi po talaga tayo sa offering box naglagay. Sa Panginoon po tayo nagpakita ng pagbabalik, ng magpapala. Maraming Christian ngayon na hindi alam ang principle na to. Kaya akala nila, basta na lang sila makadukot. May mga kwento pa nga na, saka pipili mo sa bulsa mo, gusto mo 20, ang ulog mo 1,000.
mo. Tapos parang gusto mo pang pabalikin yung asset. Parang asset na. Sabi ko, tingin ka lang. Namali ako. Tubutan ko. O, di ba? So, doon po tayo. 31. Verse 19 to 30. Doon po tayo. Kasi ang sabi mo dito ay, nagbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat sabi dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng ay kagalakan. So, ibig sabihin, minamahal, ibig sabihin, binibless. Nagets po natin, yung word na pagmamahal is blessing. Binibless po tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo binibless kasi nagbibigay tayo ng may kagalakan. Akala kasi natin, simple lang. Pero pag tinitan po natin sa principle ng Biblia, ito pa po yung isang principle sa Proverbs chapter 11 verse 25. Buksan niyo po yung inyong Bible. Proverbs 11, Kawikaan 11:25. Ah, 11:24 pala hanggang 25. Tignan po natin dito mga kapatid yung principle. Doon sa, kay Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul, magbigay ng may kagalakan sapagkat iniibig ng Diyos. It means, ibinibless ng Diyos yung nagbibigay ng may kagalakan. Akala kasi natin, yung pagbibigay sa church is kabigatan. Marami pong Christian na lalo pag kayo po doon sa ating mga young people na naririto, pag kayo po ay nagtatrabaho, isa-isip niyo po lagi ang church kung saan kayo ginagamit ng Panginoon. Yung iba nga po mga faithful na mga Christian, kahit sila ilang taon na sa ibang bansa, hindi nila makalimutan yung church. Kaya pinagpapala sila. Kaya yung blessing sa kanila is napakagaan. Kasi hindi nila nakakalimutan yung church. Yung mga yung people natin, lagi natin isa-isip na kailangan suportahan natin yung church. Suportahan natin yung gawain ng Panginoon para tayo ay i-bless. Kasi ito po yung principle ng Bible. Sabi po sa 11:24-25, ang taong nagbibigay ay lalong yumayaman. Tingnan niyo po, uulitin ko po, ang taong napagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay. So, it means, yung taong tikong or sa madaling sabi is madamot, ay naghihirap. Ibig sabihin, walang madamot na yumayaman. Ang yumayaman ay mapagbigay. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya tayo po na mga Christian, huwag natin iisipin na tayo ay pinapatahan ng mga pastor ng church. Ipinapatupad lang ng church o ng pastor yung prinsipyo ng Bible. At kapag tayo po ay nagbigay o na-shift tayo, like for example, milyon yung pera mo, so ang laki ng itatext mo sa church. Siguradong masishake ka. Kung Diyos ko, ibibigay mo ba ito? Ibibigay mo kano ba yung 20% ng isang milyon? 100,000. 100,000. Sino ba yung magaling sa math? 100,000. Parang 20% ng isang milyon. 8% ang milyon. Ang 10% pala. Ano man ang milyon? 100,000. 100,000. Oo. 100,000. Diba? 100,000 yun. Pero, Milyon. kung iisipin natin ang laki. So, ibibigay ko ba ito sa church? Di ba? So, masakit yung ulo natin doon sa point na hindi naman talaga dapat. Kasi yung 10% talaga is para sa Panginoon. Kaya masabi ng Malakay 3:10, sabi niya, ninanakawan ninyo ako sa pamamagitan ng
po. No, at ang prinsipyo ko ng Bible, sabi dito, yung pinagpapala dito, yung binibless ay yung mapagbigay. Kaya gusto ng Lord, lahat tayo ay mapagbigay. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging madamo, putikop yung mga kamay, kasi naghihirap tayo. Kasi kapag tikom, tingnan niyo po yung tikom, walang pumapasok, di ba? Walang pumapasok. Kahit anong manundan, kasi tikom ka na, walang pumapasok. Ngayon, may mga Christian po na takot ibukas yung balag kasi yung blessing daw natatapon. Diba? Kasi pag nakabukas yan, ibig sabihin, ay masasayang. So, hindi nila alam na kapag pinuksan nila yung kanilang mga kamay, kung naging mapagbigay sila, hindi talaga sila mawawalan. Aagos na, pero tuloy-tuloy. Ang tawag doon, ikaw ay channel of blessing. Daluyan na kayo ng pagpapala. Totoo, aagos, pero tuloy-tuloy. No? Gaganda ang buhay mo, aangat ka sa buhay. Kasi yung sabi ng Bible, ang taong mapagbigay ay yumayaman. So it means, kahit nakabukas yan, hindi yan mauubusan. Kasi tuloy-tuloy ang pag-bless sa iyo ng Panginoon. Kaya ang tawag sa iyo ngayon is channel of blessing. Ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala kasi bukas ang iyong mga kamay. Kapag tinigong mo yan, naakala mo kasi mawawala yung blessing sa iyo, ay mawawala ikitig mo. Mawawala yung blessing. Wala nang papasok yan. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng i-bless ng Lord. Kasi nakasara ka naman eh. Di ba? So dito po sa 25, sabi nito, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So ibig sabihin po dito mga kapatid, yung ginagawa nating pagtulong o pagsuporta sa gawain ng Diyos is symbolized ng abundant life. So, kaya minsan, alam niyo po, try natin dinidilihin yung situation natin. Lord, ba't kaya ako hirap? May trabaho naman ako. Ayos naman yung sweldo ko. Ba't kaya Lord kulang? Ang daming kastusin, daming tapos. Di ba? Ang ganda lang ng trabaho ko. Nasa office naman ako. Okay naman. Pero bakit laging kulang? Hindi mo kasi napapansin na nagnanakaw ka. Masakit mang tanggapin, masakit mang isipin, pero dahil sa tayo ay natatakot, hindi natin alam, nagnanakaw tayo ng palihim. Malaki training, tignan po natin, buksan po natin, mga kapatid. Chapter 10. Ito po, sa verse 9, dito pa lang po sa verse 9, sobrang nakakatakot na. Tingnan niyo po yung sabi dito ng Panginoon. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagkanakawan ng buong bansa. Dito sa text sabi doon, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapusampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa ating tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang mga pasaganang pagpapala.
So dito po muna tayo. Hihimay po natin dito yung principle ng Malakay. Sabi po dito, dalhin ninyo. So ibig sabihin, saan po dadalhin? Sa simbahan. Dalhin ninyo sa ating tahanan o sa church. Hindi po doon sa mga nandyan sa palengke na nangihingi. May mga Christian din na dahil parang nahihiya, nagbibigay tayo doon, pero mali po yun. Dahil ang sabi ng Bible is, nandoon, dalhin ninyo. At alam niyo po ba na dito lang naghamon si Lord? Sabi nila, subukin ninyo ako. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. So ibig sabihin, hindi lang ito material, hindi lang pinansyal, lahat po ng kaugnay sa kabutihan ginagawa natin sa Panginoon. It's either kalusugan, kagalingan, tagumpay, talino, so yung kasapatan, so ipagkakaloob po natin. Ipagkakaloob po yan ng Panginoon dahil sabi niya, masaganang pagpapala. Kung sa verse 11, itutuloy natin, hindi po rin nahayaan sa lantain ng mga bala ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. So it means, yung mga blessing na binibigay pala sa atin ng Lord, hindi lang niya binibigay, kundi pinag-proteksyonan pa. It means, kapag ikaw ay umangat sa buhay, yumaman ka at nandun ka sa principle ng Bible, walang sino mang makakagalaw sa atin. Walang sino mang makakapagnakaw sa atin. Kasi ito po yung sabi niya, hindi niya hahayaan, no, bago sa isasagana. Dahil dito, sabi niya, dahil dito, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mga mapalad, sapagkat napakainam manirangan sa inyong lupain. So, ibig sabihin, makikita talaga ng mga tao yung blessing. Makikita talaga ng mga nakapaligid sa atin yung pagpapalang ginagawa sa atin ng Panginoon. So, ganun po yung nais na ipaabot sa atin ng salita ng Diyos na hindi siya force. Na yung pagbibigay ay hindi pwersahan, kundi ang pagbibigay is pagsunod, maluwag sa loob, hindi napipilitan. So, yun po yung dapat natin i-clarify na hindi pwersahan. Kapag kayo ay nakakita ng mga tao nagtuturo na pwersahan kayong pinag-iika po na pwersahan, may mga kondisyon, hindi po galing sa Bible yun. Sa pansarili po nilang kondisyonan. So, dito po sa number 6, malapit na po tayo magtapos. Sabi po dito, show that Christ is the model, not the leaders. No? So, dapat ipakita po na tayo po ay modelo o hindi po magiging isang leader. Sabi nga po dito, hindi ang preacher, pastor, o leader ang pinaka-standard natin. Si Kristo lang ang dapat sundin at kung ang pagtuturo ay pinapadama na sa tao tayo dapat matakot o ma-please, hindi ito galing sa Panginoon. So, aware po tayo, no? Na kapag yung paturuan ay nakasalalay sa isang tao, hindi po ito galing sa Panginoon. Sabi mo ng Hebreo 12:2, examine, no? I-fix natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. So doon lang po tayo mag-stand na yung ating pananampalataya ay hindi dapat nakatunghay sa tao, kundi sa Panginoon. Last, number 7, sabi dito, it's that the true obedience brings joy, not bondage. So ibig sabihin, yun pong pagsunod sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kagalakan, hindi ng bondage o yung pagkagapos. Parang bondage tayo ng isang leader na laging may naman. Hindi po ganun yung tamang
pagsunod. Ang tamang pagsunod sa Panginoon ay mayroong tinatawag na joy o kagalakan. Sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ko, sundin mo yung aking mga utos na mayroong kagalakan. Kaya tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, dapat masaya. No? Dapat masaya. Kaya nga po ako minsan sa personal kong pamumuhay, lagi ko pinag-pray sa Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ng kagalakan, lagi yung puso ko sa pagsiserve sa iyo. Yun po yung aking laging prayer. No? Dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan ko, sa mga pagsubok na naranasan ko talaga sa buhay, sa paglilingkod ko sa Panginoon, pinangahawakan ko yung sabi ni Apostol Paul. Sabi ni Apostol Paul, naranasan ko ang managana, naranasan ko ang managana, magdikahos, magutom, para sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat po yung sinabi ni Apostol Paul is naranasan ko. Kaya yung prayer ko sa Lord, sabi ko, Lord, yung paglilingkod ko sa iyo, pag-initin mo. Kasi once na mapatay po yung apoy ng ating paglilingkod sa Panginoon, kahit sino po dito magkitwit, marahil ay tatalikod sa pananampalataya, at kung mamatay yung apoy ko sa paglilingkod, marahil ay aayaw na ko at mas pipiliin ko yung mga bagay na gusto ko. Pero dahil nga po tayo ay tinawag o yung pagiging isang lingkod na Diyos is calling, hindi lang yung pagpapastor, tandaan po natin na yung pagtatawag ay hindi lang yung meaning na calling is pastor. Nais ko pong ipakita sa inyo na yung calling na tinatawag is hindi lang yan sa pastor. Maging sa atin ng mga member, tayo po ay tinawag. Iba't iba lang yung ating gagawin. Yung pastor tinawag para mag-preach. Yung isang Kristiyano tinawag para magpatotoo, para maglingkod, para magsuporta, para tumulong. So, lahat tayo is under ng calling ng Lord. At kapag yung calling ng Lord nagdinitingihan ka, it means hindi ka tumulong, hindi ka naging supportive, hindi ka naging, tapos yung pastor, hindi naging people, hindi naging may mga bagay na hindi ginagawa at hindi kaya sa Lord, mananagot po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin yung pagkatawag sa atin ay hindi lang, iba't iba lang yung posisyon natin, pero lahat po tayo ay tinawag. Ay yung prayer ko lagi, Lord, patingin din mo yung paglilingkod ko sa iyo. Nawa ay manatili yung aking puso sa ganitong gawain. Yun po yung pinag-pray. Kasi marami tayong nasasalubong sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya lagi natin katandaan yung obedience, yung pagsunod ay mayroong dapat kagalakan. Dapat masaya ka doon sa ginagawa mong pagsunod sa Panginoon. So sana po ay natututo tayo sa salita ng Panginoon sa umaga ito, at sana ay lagi natin sa puso yung mga lesson o yung mga itinuturo po sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, aming Diyos. Salamat po sa iyong kapulian. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng kaalaman sa amin, hindi po sa tamang pagsunod sa inyo. Tunay na magpalayo po, bigyan po kami ng init, bigyan po kami ng alag, Panginoon. Bigyan po tayo ng kagalakan sa ating ginagawang paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, dadaan po tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. At katulad po nung sinasabi sa 2 Corinthians 9:7, tayo po ay magbigay ng may kagalakan, maluwag sa ating loob at hindi po tayo napipilitan lamang. So, Brother Marlon, tayo awitin ko natin ang give thanks. Give thanks to this sing. Give thanks to the faithful. Give thanks to the Holy One. Give thanks because
Lord, nakikita mo ang aming puso sa oras na ito. Tunay na sa aming puso kami nagagal na ibalik namin sa iyo ang mga mapapalang tinanggap namin sa puso. Ama, ito po ay magsimulo ng mas marami pang blessing sa aming sambayan, sa aming mga mahal sa buhay, at higit sa lahat ay sa aming pong church na pinaglilingkuran. Maraming salamat, Panginoon. Bless mo po kami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige. So, bago po tayo mag-announcement, tayo mayroong special number yung ating mga kids. Youth and kids. Teens and kids pala. Teens and kids. Kids and kids. Kids and kids. Okay, salamat sa ating mga kids. Laki na yung mga kids. Mga dalagang binata na yung mga kids natin. Oh, dati. Naalala ko tuloy yung sina Ate Mika, naliliit pa dyan. Naalala ko na yung ating mga kids noon eh, mga dalaga na. Pero salamat at nag-ano pa rin sila, kumanta pa rin sila, no, kasama yung tunay na mga kids. So, talagang wala tayong magagawa. Talagang yung mga kids natin ay talagang magsisilakihan yan. Tunay na napakasarap na lumalaki na tayo ngayon naglilingkod sa Panginoon. Yung pares mo. So, sige po, yung ating announcement. August 3,
yung ating Sunday. Worship leader, leader. si Sister Lobby. Yung ating sa Lover Nicole. Dibala, Genevieve. Dibala, Genevieve. Na yun. Sina Ate Genevieve. So yung mga nag-birthday ng matong Dibala. Yeah. wala dito. Okay. So sige po, i-include na lang natin siya sa closing prayer. Sige po, tayo lahat tayo tumayo at tayo po ay mananalangin. Sa muli Panginoon ay nagpapasalamat kami sa tapos po namin gawain. Salamat po sa iyong napakagandang message sa amin, Panginoon, na nag-remind sa amin kung paano maging genuine o tunay yung aming pagsiserve sa Panginoon. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa aming pong paghiwalay. Kami po ay iyong bubayan, ingatan, makarating kami ng maayos ang tigtas sa aming mga tahanan at maging sa aming pong kapatid na si Brother JR na nag-celebrate po ng kanyang birthday. Panginoon, natin pray na siya po ay patuloy mong pagpalain, palaguin sa spiritual na kalagayan at patuloy mong i-bless ang kanyang pamilya at marami pang karawa-nawa kung kanya pong maranasan na kasama po kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa, magdalain tayo ng Panginoon. So, dito po tatapos yung aming worship service. So may nagdala po ba ng ating food? Pero, Okay, sige, prepare na lang po natin at atin po papadalangin sa Panginoon. dito po tatapos yung aming worship service at family Sunday naman po ngayon. Kahit kami ay ilan lang, wala po yung iba. May pinuntahan po, di po ay may sakit. Kaya kami lang po ay magpa-family fellowship. Lunch fellowship. Good morning po ulit sa ating lahat. O lahat na magtanghali. Kaya po kami mag-lunch fellowship. Ginagawa po namin ito every last Sunday. Ito man. Kapag kami ngayon, dahil di ba ay may sakit, ay iba po ay may pinuntahan. Kami sa Sunday ko. Marami na kulit kami. Ito po ay Tagalian. Ito. Baliwan. Dahil po nagawang manok. Kami. Yan at dudo. Shout out pa. Shout out sa ito. Shout Nanay Liway. Shout. Shout. About trip, prepare food. Shout out kay Nicole. Matuto niya mag-drum. Matuto mag-drum. Tayo ay mag-pray Panginoon sa Diyos at kung magyayari dito sa aming harapan. I-bless mo ito sa aming katawan pisikal na bigay na ang kalakasan. Salamat po Panginoon sa aming dalangin. Amen. Amen. Tapos tayo.
Kahit paman sa limong panginatin, natatangi ang pinagpipitagan natin. Kahit paman sa sari-saring Dapat ilang beses, tutuloy ko na ang pag-ipo. Sabi ng mga magandang Thank you.
sa mundong may kutiyak huwag magkailangan tumawag sa akin siya ang kasagutan magpapilan kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka ikaw ang buhay ko hindi nagbabago walang katulad mo sa buhay ko walang pangangamba ikaw ang pag-asa sa'yo tunay na kagala mababayan ang kahit ano pa man kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka ikaw ang buhay ko hindi nagbabago walang katulad kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka ikaw ang buhay ko hindi nagbabago walang katulad mo oh Jesus kay saya-saya kay ganda-ganda kay saya-saya kay ganda-ganda kay saya-saya kay ganda-ganda kay saya-saya kay ganda-ganda saya-saya ng buhay kapag kasama ka kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka ikaw ang buhay ko hindi nagbabago walang katulad kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka kay ganda-ganda ng buhay
Iya, ikot, bla bla bla. Share out pa. Basta sa si ano, sa kapatid mo. Si ano. Sa mga kapatid nila. Sama ni Mami. Sa bahay. Umuulan na naman. Ganda kanina ng init. Biglang umulan na naman. Hindi makapag-vlog sa labas. Ayan po. Mga kulimlim. Bako, limlim, maambon. Kung hindi mapag-vlog na naman. Ang ganda ng init kanina. Shout out, shout out. Oo, maambon. Ay, naambon ako eh. Kanina kagad na ng init eh. Wala yung mga pag-vlog pa. Shower out. Naambon ulit. Kaya Naambon ulit. uwi na po kami. Tapos na po kami mag-lunch. Next Sunday na po kami kita-kita. Uwi na po kami. Bye. Ito po tatapos ang aming Sunday worship service at lunch fellowship ng aming church. Shoutout po sa ating lahat, mga brother and sister, sa lahat ng mga subscribers, followers. Kita na po tayo sa next kong video. Sarang ganda na po yung panahon.
nakapag-ikot po ako ng basketball sa aming lugar. Pero po Paliga, Poblacion Uno. Maganda po ang panahon bukas, Monday. Nakapag-ikot po ako sa Paliga, basketball. Sige po yun. Salamat po. Kung uli, si Ramlan Vlog TV, Boy Macho, Boy Pogi, Boy Waki. So yun po, God bless po sa ating lahat. Wow naman!